Kinben Book 6, Chapter 76. Ako ang bahala sa semeron na iyon. Seryosong winika nga ni Mark Parcon at makikita naman sa tabi niya si Benji Lacerna na kasalukuyang umiinom ng tubig. Si Coach Miranda naman ay tumango at mukhang dahil sa ginawa raw ni Semeron sa kaibigan nito, ay siguradong may kakalagyan daw ito sa loob ng court. Basketball lang, Mark, ang gagawin mo. Sambit nga ng kanyang ina. Alam ko na yan, Coach. Mahinang wika nga ni Mark na napatingin sa kanyang katabi na si Lacerna. Ayos ka lang balabo? Tanong pa nga niya. Tumango naman si Lacerna at napahinga ng malalim. Isang maliit na ngiti rin ang ibinigay niya sa kanyang kuya Mark at pagkatapos ay tinapik niya ito sa balikat. Pasensya na, naabutan nila ang score natin. Next game plan tayo. Si Mark na ngayon ang magiging opensa natin. Sabi nga ng coach nila at kasama ng pagpasok ni Parcon ay ang pagpasok na rin ni na Olis, Thompson at ni Punsalan. Durugin ninyo ang team ng Kalapan. Iparamdam na ninyo kung anong team ba tayo. Winika pa nga ng kanilang coach na tila naging isang nakakatakot na matandang babae. Si Mark naman ay napangisi na lang na tumayo at nilampasan ng kanyang ina. Tinapik niya ito sa balikat at binikatan. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang gusto mo. Tayo na team. Bawal na tayong magpatalo sa kalaban. It's showtime. Bulalas nga ni Parcon na napasulya pa sa bench ng Calapan City. May target na siya at sisiguruhin daw niyang wala itong magagawa sa kanya. Sa paglakad nga niya sa loob ng court ay agad din niyang inakbayan si Lacerna. Huwag kang mag-alala, ibabawi kita. Sabi pa nga ni Parcon at napatango naman si Lacerna at may maliit na ngiti pa ang sumilay sa labi nito. Si Olis at Punsalan nga ay napatingin na lang sa dalawa at marahan silang napangiti dahil mukhang magpapakitang gilas na raw ang tandem na Parcon-Lacerna. Ang dalawang manlalaro na naging pinakamagaling na tandem sa Pampanga noong nasa kolehiyo pa sila. Ang mukha ng probinsya sa basketball. Ihanda ninyo ang sarili ninyo. Tapos na tayo sa kalmadong laro. Ito na ang wild gaming ng team natin. Sabi pa nga ni Olis kay Punsalan at nag-English naman siya para kay Thompson na kaagad na tumango at tumingin sa kanyang makakatapat. Ipinasok na nga muli kasi ng Calapan City si Marlon Magbuo. Sa Calapan City nga ay nanatili si Mendez, Semeron, Dizon at Agoncillo at si Magbuo naman ay pumasok bilang kapalit ni Markili. Sumilbato na nga ang referee at ang bola ay ibinigay na niya sa Lanterns sa sentro na si Thompson. Pagkatapos noon ay ipinasa naman niya ito kay Lacerna at makikita na nga kaagad ang pagpapalit ni na Olis at Parcon sa kanilang mga babantayan. Parang nagbago ang datingan nila ngayon. Sabi naman bigla ni Coach Isaiah ng pagmasdan ng mga kalaban. Si Ricky naman ay pinagmasdan ang nasa harapan niyang si Lacerna. Pinapatalbog nga nito ang bola habang nakatingin sa kanya at dito nga ay sinubukan niya itong masundot kaso agad na inilayo nito ito. Sa pag-abante nga ni Ricky ay siya naman pagpasa ni Lacerna sa bola ng pataas. Sinambot na nga ito ni Parcon at nakikitang si Semeron ang nasa kanya ngayong harapan. Lumayo nga si Lacerna at ganoon din si Olis na agad na ikinatingin ng mga katapatan nila. Kaya ko na ito, sabi naman ni Baron sa kanyang mga kasama na ikinangiti agad ni Parcon. Pinatalbog nga nito ang bola at dito na nga siya umabante. Napangiti naman si Baron at humarang kay Parcon. Kaso bigla itong tumagilid at bumigla ng pagtalikod. Sa paglapit ni Baron ay dito na nga siya ay natrasan nito at sa paggalaw ni Parcon pa kanan ay dito na siya bumigla ng pagkaliwa. Pumihit siya papunta sa basket at hawak na nga niya ang bola. Napaatras naman si Baron nang gumuhit sa kanyang katawan ang siko ng katapat niya. Ginamitan siya ni Parcon ng gulang at nakaramdam ng sakit si Baron doon na agad niyang ininda. Hinabol niya si Parcon na tumalon papunta sa basket nang nagdidilim ang paningin. Sa pagsabay nga ni Baron ay napasigaw na lang si Coach Isaiah bago iyon mangyari. Hindi ito maganda para kay Baron. Nakalimutan ba niyang dalawa na ang fouls niya? Sabi nga ni Coach Isaiah at dito na nga nagwala ang Pampanga crowd nang idakdak ni Parcon ng bola habang nakasabay si Semeron sa ere. Sa paglapag nga nilang dalawa ay kamuntikan pa si Semeron matumba kung kaya napahawak siya kay Parcon na agad na hinawi ang kanyang mga kamay na naging dahilan upang siya ay mapaupo na sa sahig ng court.
Napakuyom naman kaagad si Baron kaso andoon na nga kaagad sina Tristan at Marlon para pumagitna. Hindi dila ang ginagamit ko sa paglalaro si Meron. Pasaring pa nga ni Parkon at sa paglakad nito ay makikita pa nga ang pagtawa ni Olis na medyo nagbigay ng hindi magandang ekspresyon kay Baron. Hindi ka pa palalabasin ng coach ninyo. Ako mismo ang tatapos sa playing time mo sa game nating ito. Sabi pa nga ni Parkon sa sarili na marahang napakuyom nang maalala ang ginawa nito kanina kay Lacerna. Pagkapasok nga ng bonus free throw ni Parkon ay agad nang sumilbato ang referee para sa substitution. Ipinasok na nga ng kalapan si Ibanez at tinapik na lang nito sa balikat si Baron ng kanyang makasalubong. Mula naman sa bench ng Pampanga ay napangiti na lang si Coach Miranda dahil sa bilis ng ginawa ni Parkon sa simero na iyon. Ngayon ay napasenya siya sa kanyang team para sa sunod na target nila na papaupuin. Tumango naman si Parkon na pinagmasdan si Ibanez. Kaso sumenya sa kanya si Olis at mukhang ito na raw ang gagawa noon. Nang mangyari naman ang senyasang iyon ay pasimpleng nakaobserba si Mendez dito. At sa pagdating niya sa side nila ay dito na nga biglang gumalaw si Parkon palapit sa kanya. Bibigyan nga siya nito ng double team defense at ipinasa nga niya kay Carlo ang bola na agad namang hinarangan ni Olis. Si Parkon naman ang huminto kay Mendez at dumikit kaagad ito para hindi na mapasahan ng bola. Si Lacerna naman ang nagpunta kay Dison na kaagad na tumakbo palayo mula rito. Maririnig na nga rin ang malakas na defense chant para sa Pampanga at nakikita nga ng malinaw ni Coach Isaiah ang man-to-man defense ng kalaban sa players niya. Talagang ayaw raw silang pa-scorein ng mga ito. Si Ricky nga ay bantay sarado ni Parkon at mapapansing nakaabang din dito ang mga kakampi nito na parang anumang oras ay pwedeng lumipat. Main priority pa rin ang depensa namin si Mendez. Siya ang ace player kaya hanggat maaari ay dapat malimitahan namin ang touches niya sa bola. Sa ganitong senaryo, si Mark na lang ang pwede kong asahan dahil sa depensa niya. Mabilis si Mendez pero may paraan naman siguro si Mark para hindi siya matakasan ng katapatan niya. Sabi nga ni Coach Miranda sa sarili at ngayon nga ay kay Ibanez na siya napatingin na halatang tinotont ni Olis. Naalala mo na ba ako Ibanez? Tanong nga ni Olis at si Carlo naman ay hindi sumagot. Bumigla nga siya ng abante at dito na nga niya ginamit ang screen ni Tristan at sa paglampas niya ay dito na nga siya hinarangan ni Punsalan. Bumigla siya ng marahang pagtalikod at nang bibigla uli siya ng spin move ay nagulat na lang siya nang narito rin si Olis. Isang double team defense ang ibinigay nila kay Ibanez na mabilis na umatras at dito na nga rin siya napatingin sa mga kakampi niya. Si Tristan nga ay mabilis na itinaas ang kamay kaso nang ipapasa na muna niya ang bola ay napalo na nga ito ni Olis. Mahina ka nga talaga Ibanez. Sabi pa nga nito na ikinaseryoso ni Carlo at sa paghabol ni Olis sa bola ay dito na nga nito ito nakuha. Sa pagharap niya ay napangiti siya ng pigilan siya ni Ibanez pero tila bumalik kay Olis ang nakaraan nilang dalawa nito. Pwede ba ninyong pindutin ang like button para makita ko kung ilan ang nagbabasa sa ating update na ito. Maraming salamat. May dayo Billy. Sabi nga ng isa niyang kasamahan sa court na pinaglalaroan nila sa isang barangay sa Caloocan. Makikita nga si Olis na semi-kalbo pa ang gupit. At nang dumating sa loob ang grupo ng mga manlalaro ay agad sila nitong hinamon ng pustahan. Dahil nga home court ay malakas ang loob ng team ni na Olis. Naganap na nga ang laro at si Billy Olis ay napangiti ng ang kanyang katapat na ang may hawak sa bola. Mas matangkad ito ng kaunti sa kanya at magaling daw itong manlalaro ng isang college school sa Mimaropa. Carlo Ibanez. Ito nga ang pakilala nito at ang seryoso nitong mukha ay biglang nagbago nang atakihin nito ang kanyang depensa. Sinimulan ni Ibanez ang laban sa pag-crossover sa kanya at pagpuntos. Sinundan ito ng isa namang turnaround jumper, 3-pointers at marami pang iba. Sa kabuuan, walang nagawa ang malakas na manlalaro ng lugar na iyon na si Olis kay Ibanez. Ang galing, sabi na nga lang ni Billy Olis nang matalo sila. Hinangaan agad niya si Carlo Ibanez dahil sa mga galawan nito. Sa pagtatapos nga ng laban ay nilapitan niya ito para makipagkamay. Napatingin naman sa kanya si Ibanez at agad na napatawa. Maglaban ulit tayo sa sunod, matatalo na kita, sigurado ako.
Seryosong winika ni Billy Olis at sa paglalahad niya ng palad kay Ibanez ay hindi nga siya nakarinig ng sagot mula rito. Bagkus sa pag-alis ng mga ito ay narinig na lang niya ang komento sa kanya ni Ibanez. Walang kwenta yung si Olis, sabi ninyong malakas, parang bata kung dumepensa. Sa pagkaliwa ni Olis ay dito na nga humarang si Ibanez kaso pinatalbog muli ni Olis ang bola pa kanan at sa pagsabay muli ng kanyang defender ay dito na nga siya bumigla ng abante at iniwanan ang katapatan niya. Si Carlo naman ay napahabol kaagad at sa paghinto ni Olis ay napaseryoso siya dahil hinintay siya nito. Para kang batang dumepensa. Mahinang wika ni Olis at nang marinig ito ni Carlo ay agad siyang napatawa. Sineryoso na nga niya ang depensa at sa pagdikit niya kay Olis ay bigla siyang pinasadahan ito ng siko ng pasimple. Inabantihan siya nito at dito na nga makikita ang bilis ng ball handling skills ni Olis. Si Carlo naman ay napakuyom dahil sa ngiti ng kalaban niya at sa kagustuhan niyang putulin ang yabang nito ay biniglaan niya ito ng dikit na naging dahilan upang mapadiretso siya sa sahig ng court. Nagwala tuloy ang crowd at si Olis naman ay huminto at hinawakan ng bola. Pinagmasdan muna niya si Ibanez na halatang hindi natuwa sa ginawa niya. Isang pasimpleng pagtawa pa nga ang ginawa niya at si Carlo na tatayo na sana ay bigla na lang napaseryoso dahil nang bumitaw si Olis ng jump shot ay dito na nga bigla ang lumitaw si Mendez. Harapan niyang sinabayan si Billy Olis na nabigla sa bigla ang depensa nito. Pinakawalan niya ang bola kaso nasupalpal siya ng 5'6" na si Mendez na seryosong lumapag sa ibaba matapos iyon. Ang bola naman ay tumapon pababa at pagkasambot nila Serna ay bigla niyang ibinato ito kay Parcon na nag-cut na kaagad papunta sa basket. Si Ricky naman ay napasigaw. Pigilan ninyo si Parcon, hindi iyan makakapuntos. Minamaliit mo ba ang ace player namin? Seryosong wika naman ni Olis at nang humarap sa kanya si Mendez ay dito niya narinig ang sagot nito. Hindi. Sagot ni Mendez at mula sa ilalim ng basket ay makikita nga ang pagtalo ni Parcon. Narinig niya ang sinabi ni Mendez kung kaya ipapakita nga raw niya rito na kalokohan ang sinabi nito. Sinabayan nga siya ni Magbuo at bigla niyang iniiwas ang bola at buong lakas na idinakdak ito sa basket. Ang mga manonood ay napatayo sa nangyaring iyon. Pero ang kampanteng mukha ni Parcon ay unti-unting nagbago dahil si Magbuo ay nahuli pa rin ang bola at sinupalpal siya ng harapan. Bumulusok pababa ang bola at pagkasambot ni Punsalan ay siya na raw ang gagawa ng sinimulan ni Mark Parcon. Lumampas siya at tumalon kaso nawala ang bola sa kanyang mga kamay dahil ito ay agad na nakuha ni Tristan Agoncillo. Mas mabilis nga siya kay Punsalan at sa pagkakataong ito ay tila nagkakaroon na naman ng shift sa kaganapan sa laban. Sinimulan na naman ng Mendez na iyon. Bulalas nga ni Coach Miranda. Sa pagdribble nga ni Tristan sa bola ay bigla na lang lumitaw sila Serna sa kanyang harapan. Nagdidilim ang paningin nito at sa paglapit ng palad nito sa bola ay doon na nga lumitaw bigla si Mendez. Isang screen ang ibinigay nito kay Agoncillo at sa lakas ng bangga nila Serna ay doon na nga napasilbato ang referee. Si Mendez ay bumagsak sa sahig ng court at natawagan ng foul sila Serna na kinaseryoso ni Parcon. Maging si Tristan nga ay nagulat din sa biglaang paglitaw ni Mendez sa kanyang daraanan at talagang iniligtas siya nito sa turnover na mangyayari na sana. Napahinto nga ang galaw ng mga players at si Ricky naman ay agad na inalalayan ni Tristan na tumayo. Makikita pa nga si Ricky na napahaplos sa kanyang braso matapos iyon. Masakit ang pagkakabangga sa kanya nila Serna pero ayos lang daw dahil hindi nabawi ng mga ito ang bola. Dito na nga makikita ang pagtahimik ng Pampanga crowd at maging si Mark Parcon ay marahang napakuyom dahil sa nangyari. Hindi ko gusto ang Mendez na ito. Sabi nga nila Serna na inayos ang kanyang goggles. Nang marinig naman ito ni Parcon ay agad niyang tinapik ito sa balikat. Sa pagpunta ng bola sa kalapan ay makikita na nga kaagad ang pagdikit ni Parcon kay Mendez para hindi mapasahan. Matira na lang daw kung sino ang matibay. Pagod kung pagod sa natitirang 1 minuto ng quarter. Si Dizon na nga ang sumambot ng bola at sa pagharang sa kanya nila Serna ay bigla na lang niyang inatake ang depensa nito. Kaso alam nila Serna na kaya niya si Dizon kung kaya sinabayan niya ito at sinira ang momentum.
Nang makita nga ni Larry iyon ay agad siyang huminto at napatingin kay Mendez at pasimple rin kay Ibanez. Madikit nga ang depensa ni Olis at ganoon din ni Parcon. Alam naman ni Larry na delikado kung makikipagsabayan siya kay Lacerna, kung kaya ipinasa niya kay Magbuo ang bola na kaagad na hinarangan ni Thompson. Si Tristan naman ay mabilis na lumayo, kaso si Punsalan ay lumapit kay Magbuo at dito na nga napatakbo bigla si Mendez. Ginamit na nga niya ang screen ni Ibanez at sa paghabol sa kanya ni Olis ay siya naman pag-dribble ni Magbuo sa bola. Inatake niya ang depensa ng dalawang kalaban na napaseryoso sa naisip nitong gawin. Buwaya ka ha, sabi nga ni Punsalan at dito na nga niya dinikitan si Magbuo at si Thompson naman ay agad na nagpunta sa dribbling hand nito. Dito naman makikita si Marlon na bumigla ng hawak sa bola at tumalon. Napasabay ang dalawa, kaso hindi umangat ang paa ni Magbuo. Umiwas siya sa mga iyon at dito naman nga makikita si Parcon na sasabayan siya, kaso umiwas muli siya rito na isang paa lang ang gumagalaw. Tatlo na nga ang nasa harapan niya at dito na nga ipinasa ni Magbuo ang bola na ikinaseryoso na nagbabantay sa kanya dahil isang fake ang ginawa niya. Nilampasan nga ni Marlon ang tatlo gamit ang lakas at sa pagtalo niya ay dito na nga niya inilagay sa basket ang bola ng napakasimple. Ang galawan ng sentro nila. Hindi iyon basta-basta ginagawa ng mga sentro rito sa Maharlika. Sabi na nga lang ng isang manonood na nasaksihan ng mabilis na footwork ni Magbuo. Si Coach Miranda naman ay napasigaw sa kanya mga players. Sa pagsambot nga nila Serna sa bola ay biglang lumitaw si Mendez na naging dahilan upang ipasa niya ng mabilis ito sa lumampas na si Mark Parcon. Walang hinto na nga si Parcon na dumiretso sa basket at sa pagsabay sa kanya ni Dizon ay dito na nga niya naalala ang nangyari kaninang pagpigil sa kanya ni Magbuo. Sa iyo ko na lang ibubuhos ito, sabi nga ni Parcon at pinauna nga niya si Dizon ng kaunti at sa pagkakataong iyon ay doon na nga siya tumalon. Mula nga lang sa likuran niya ay lumitaw si Agoncillo na binutata siya sa gagawin niya. Napakuyom si Coach Miranda dahil hindi raw dapat ganito ang mangyayari dahil sa pagbabago nila ng game plan. Pero bakit daw ganito ang kinalabasan nito? Nagulat na nga lang si Mark sa block from behind ni Agoncillo at sa pagbagsak ng bola ay agad naman itong pinalo ni Dizon. Nasambot naman ito ni Ricky at dito na nga siya napaseryoso dahil sinalubong siya ni Olis at Lacerna. May buwelo ako, hindi kayo aabot sa akin, sabi ni Mendez sa sarili at nilampasan niya ang dalawa nang dumaan siya sa pagitan ng mga ito. Ang mga manonood naman ay nagulat sa move na iyon ni Mendez at sa pagdating niya sa side nila ay dito na nga napakuyom si Coach Miranda dahil isang tres ang ginawa nito na hinalit ang basket. Napakuyom si Mark Parcon dahil sa nangyari at sina Olis at Lacerna ay nagdilim ang paningin. Hindi ganito dapat ang mangyari, pero para bang ang kalapan ang gumagawa ng bagay na dapat nagagawin nila. Ang block ni Ricky kay Olis, iyon ang sumira sa momentum ng kalaban. Sabi na nga lang ni Maki Romero na napailing na lang dahil sa kakaibang game-changing moments na ito ni Ricky. Tatawag na nga sana ng timeout si Coach Miranda, kaso sumignal sa kanya si Parcon at sa pagpunta ng bola sa Pampanga ay dito na nga umatake ang tatlo. Pinasahan nila Serna si Olis na biglang ipinasa kay Parcon. Ginulo nila ang depensa ng kalapan, kaso nang papaubos na ang oras at titira si Parcon ay dito na nga lang siya napaseryoso dahil ang depensa ng mga big man ng kalapan ay nasa kanya na. Akin na, bulalas naman nila Serna at si Coach Miranda ay napaseryoso na lang dahil nang ibato ni Parcon ng bola ay bigla na lang lumitaw si Mendez at in-intercept iyon. Papaubos na nga ang oras at sa pagtawid ni Mendez sa gitna ay pinakawalan agad niya ang bola ilang hakbang mula sa gitna. Tumunog na nga ang buzzer at kasunod noon ay ang paghalit ng bola sa basket na ginatahimik ng Pampanga crowd at ikina-cheer ng mga hindi nila kasama. Nakakuyom pa nga ang kamao ni Mendez sa kanyang paglapag at ang kasamahan niya, napaseryoso na lang sila dahil sa ginagawa niya. Natapos nga ang unang half at lamang na nga ang Calapan City dahil sa pinamalas ni Mendez na muling pinukaw ang atensyon ng basketball community. 57-58 ang score at natapos ang second quarter sa isang 8-0 run ng Calapan City.
Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin.